Yung mga retreat, recollection, meeting, alokusyo, spiritual direction, yung mga pantulong para sa atin. Pero kung hindi pa rin tayo tinatalban, nasabi ko na, baka hindi komunyon ang kailangan mo. Baka ang kailangan mo ay exorcism. Tulad ng ating tinatanggap na komunyon. Pag tinatanggap natin ang komunyon ng hindi tayo karapat-dapat, ikapapahamak natin yan. Kung ayaw tanggapin ng naglilista, sabihin niyo mismo sa pari. Father, pahingi ng prayers. Pwede ko pong isama niyo sa misa. Wala pa akong tinanggihan na nakiusap na sila ipagdasal. Sapagkat ang limos ay sagrado. Yan ay galing sa tao para sa Diyos, hindi para sa pari. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalan Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Ang sanggol ay kinalom ni Simeon. Siya'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol na si Jesus dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi nito kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami. Kaya mahahayag ang kanilang iniisip, dahil diyan ang puso mo ay para na ring tinarakan ng isang balaraw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang kwentong ito ni San Lucas ay nagtuturo sa atin ng kababaang loob ni San Jose ng mahal na Birhen Maria. Kababaang loob na nag-udyok sa kanila na maging masunurin kahit sa kautusan na kanilang minana mula kay Moises. Kaugalian at kultura ng Hudiyo, 40 days after birth, ang bata ay dinadala
isinisimba sa templo ng Jerusalem. Lalo na panganay at lalaki. Sapagkat yan matutunghayan sa Bible, mula pa sa aklat ng Henesis, ay lagi parang ang lahat ng panganay, tao, hayop, bunga, ay iaalay sa Diyos. Yan ang mga unang ani. Katulad ng ginagawa ni Abel, ang panganay na anak ng kanyang alagang tupa ay kanyang ipinagkakaloob sa Diyos. Si Cain, na kanyang matandang kapatid, iniaalay naman sa Diyos ang unang ani ng kanyang pagiging magsasaka. Nagkaiba nga laang sapagkat yung paghahandog ni Abel ay napakagaan ng kanyang loob. Si Cain naman, napipilitan. Hanggat maari ayaw niyang ibibigay sa Diyos. Kaya ang ginagantimpalaan ng Diyos, ang ikinalugod ng Diyos, ang paghahandog ni Abel. At yan inarinig natin paminsan-minsan sa mga panalangin ng simbahan. Hindi iniuutos lamang ng kung sino ang pag-o-offer. Yan ay kusang loob. At bukod pa sa kusang loob, yan ay di kay kaya. Sa ibang relihiyon, sa ibang sekta, itinakda nila 10%. Sa Katoliko, walang ganyan. Walang ikapu, walang tithing. At dahil nga sa walang tithing, ay di may nagbibigay, merong hindi nagbibigay. Ay di ang minana nating simbahan ay nagtatakda na ng limos. May limos para sa misa, may limos para sa binyag, may limos para sa kumpil. Ganon, para masustentuhan ang gawain ng simbahan. Pero hindi naman nangangahulugan na kung wala kang ililimos, na ang gamit ninyong salitay bayad, kung wala kang ibabayad, ay hindi ka bibigyan ng sakramento. Hindi yung totoo. Kung kayo magtatapat sa pari, kahit pa sinong pari, at talagang walang-wala kayo, ibibigay yan sa inyo ng pari. Ang sabi ko'y magtatapat. Kasi merong hindi tapat. Merong nagyayabang. Merong nagsisinungaling. Nako, naging bahagi na yan ng aking karanasan bilang kura paroko sa iba't ibang lugar. Meron ako mga pinagbibigyan. Kakoy, sige, okay na, gratis et amore, libre na. Nakikiusap Kamalin malayan mo Ang kasal na, kakasal mo ng libre, nakakotse. May kanyang aras, may kanyang singsing na may pangalan pa nila. Yung gaang pobre. Pagkatapos, may handa. Di niyayabang laang ang simbahan. Sinungaling. Ngayon, sa misa naman, pwede namang wala. May magsabi na ganoon. Tatanggapin yan. Kung ayaw tanggapin ng naglilista, sabihin niyo mismo sa pari. Father, pahingi ng prayers. Pwede ko pong isama niyo sa misa. Wala pa akong tinanggihan na nakiusap na sila ipagdasal. Sapagkat ang limos ay sagrado. Yan ay galing sa tao para sa Diyos. Hindi para sa pari. Hindi para sa namamahala.
Yan ipang sustento sa parokya. Kaya nakakatuwa, ang buong Batangas ay napakabait. Nagsiuwi na ang ating kulang-kulang na 300 paring kinumbida mula sa Visayas at Mindanao, Luzon. Baon na nila ang limos na ipinagkaloob ng ating mga parokya. Kaya aariin ninyong sagrado ang limos na inyong ibinibigay. At yan ay iingatan. Gagamitin yan sa dapat paggamitan. At sana patuloy na maging bukas ang ating loob sa ganitong pangangailangan ng simbahan. Ayoko nga lamang ng sabay-sabay ang hingi. Ayoko ng sunod-sunod. Kaya nitong mga nakaraang araw ay laging pinapaalaala sa amin ang Pondong Batangan, yung 25 centimos na ating inihuhulog sa ating tibuyo at i-o-offer sa simbahan pagpuno na. Ang laki ng naiitulong niyan. Maraming pinag-aaral ang Pondong Batangan mula sa angkan ng talagang mahihirap na tao. Ang daming natutulungan niyan sa pagpapagamot. At nabanggit ko nga nitong nakaraang taon, kalimitan ng hinihingi ngayon ng maralita ay pang-dialysis. Ngayon, sa mga nanghihingi, okay lang yon. Pero wag ninyong kalilimutan, ang ibinibigay ng simbahan ay galing din lamang sa bigay ng sumisimba. At hindi lahat ng nasimba ay nagbibigay. Kaya ang dukha ay pwede rin magbigay. Hindi maaaring maging alibay na ako'y pobre, wala akong maiibigay sa Diyos. Hindi yan totoo. Kaya nabanggit ko sa ating mga pari, sa susunod, kung may awa ang Diyos at tayo naririto pa, tutukan na lang natin sa bigas ang i-o-offer ng tao. Huwag nang humingi ng mga palaman. Ang pamilyang mahirap, hindi naghahanap ng palaman. Ang hinahanap niyan, bigas. Basta may kanin, kahit walang ulam, kahit walang condiments. Naku, sari-sari mga hinihingi eh. Condiments, palaman, mga toiletries. Hindi na, bigas na lang. Kasi naliligaw tayo eh. Ang ating pina-o-offer yung gusto natin eh. Hindi. Ang ating i-offer yung kailangan ng kapwa. Katulad din lamang, pag ikinagpapapasko, ang ibibigay mo, yung gusto ng iyong papapaskuhan. Hindi yung kung ano ang gusto mo. Kaya yun ang ibinigay ng mag-asawang Jose at Maria. 40 days after the birth of Jesus, itong pagbasang ito, kalimitan, binabasa natin 40 days after Pasko, February 2, di ba? Yan ang tawag natin, Piyesta ng Candelaria. Pero dahil sa kulang at kulang, ang kwento tungkol sa pagkasanggol at pagkabata ni Jesus, ito'y binabasa katulad sa araw na ito. Ngunit makikita natin ang kababaang loob at pagiging masunurin
ni San Jose at ng mahal na Birhen Maria. At ginantimpalaan ng Diyos ang pagtatyaga ng dalawang matanda, ni Propeta Simeon at saka ni Propetisa Ana. Talaga sila'y tambay sa templo sa pag-iintay. Hindi nila alam kung saan manggagaling, kung anong itsura ng Mesiyas. At ginantimpalaan ng Diyos ang kanilang paghihintay. Nakita mismo at kinalong ni Simeon ang bata. At tuloy nadasal ni Simeon, Domine, nung dinitis me, Panginoon, pwede na po akong mamatay. Nakita ko na ang tagapagligtas. Tapos kinausap ni Simeon ang mahal na Birhen Maria. Tandaan mo, ang batang yan ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Kaya ang Panginoong Sus ay maaring maging talagang tagapagligtas, pero maaari ding magparusa. Katulad ng tinatanggap nating salita ng Diyos. Tulad ng ating tinatanggap na komunyon. Pag tinatanggap natin ang komunyon ng hindi tayo karapat-dapat, ikapapahamak natin yan. Pero kung tayo nagsisisi, binabago natin ang ating sarili, 5 araw na ng Pasko, ay dapat bagong-bago na tayo. At hindi pa rin tayo nagbabago. Naku, mahirap. Kaya ang ganito ay mga pantulong ng Diyos para sa atin. Yung mga retreat, recollection, meeting, alokusyo, spiritual direction, ay mga pantulong para sa atin. Pero kung hindi pa rin tayo tinatalban, nasabi ko na, baka hindi komunyon ang kailangan mo. Baka ang kailangan mo ay exorcism. Sapagkat pag tayo nahirati ng nahirati sa paulit-ulit na pagkakasala, ang ibig sabihin noon, hindi tayo talaga nagtitika. Hindi tayo taimtim, hindi tayo seryoso. Ay, ang dasal naman natin napaka taimtim. Panginoong Kristo, ako'y nagkasala laban sa iyong kabutihang walang hanggan. Ako'y nagsisisi ng buong puso at nagtitika na hindi na muling magkakasala sa tulong na iyong mahal na grasya. Amen. Tapos bago magkomunyon, narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging, taimtim nating dinadasal, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Gagaling ka. Sa iyong kabanalan, kahit sa iyong sakit, pagagalingin ka ng Panginoong Diyos. Magtiwala ka. Manalig ka sa Kanya. Huwag kang matakot na magbago. Lakasan mo ang iyong loob. Sabi nga ni Padre Pio, don't worry. Ang Diyos ay kasama natin. Emmanuel. Ang Diyos ay dumating na sa atin. Ano pag ang bago pa ang ituturo ng ating inang simbahan sa buong taon na darating? Hindi kayo din. Kung ang ating kalooban ay mabuting lupa, sisibulan tayo ng maayos.
Pero kung tayo'y bato, tayo'y tigang, wala. Kaya ngayong ikalimang araw ng Pasko, ihandog natin muli sa Diyos ang ating pagbabago. Huwag na tayo mag-intay ng New Year. Kung sa bagay, dadalawang araw na. Kalimitan, wala pa elementary, wala man tayong New Year's resolution natutuloy. Di ba? Lagi pasulat ang teacher, ano ang iyong New Year's resolution? Tanda natin kahit sa edad na ito, naalaala pa natin ang turo sa atin sa elementary. Hindi. Araw-araw pwede mong kausapin ang Diyos. Kaya natin yan. Pilitin natin ang ating sarili. Naalala ko yung sabi ng doktor sa akin, Father, papayagan ko na kayong lumabas ng ospital. Pero, kayo magsisimbang gabi, magpapasko, maraming reunion, maraming party, iiwasan ninyo ang kain. At kung kayo kakain, iwasan ang sobrang tamis. Iwasan ang sobrang taba. Iwasan ang sobrang alat. Tiniis ko yan. Kahit ang daming namumugbiga. At para makasiguro, yan, mayroon akong inuusap na taga rito, 2, na ako'y tulungan. Nadating sila tuwing umaga bago ako magmisa para ako'y tusukin. Kuhanin ang aking blood sugar. Ililista. Para pag ako'y nagpunta ng doktor, ay may dala ko na listahan. Pagkatapos, okay, kakain na kapiranggot na bunete, iinom ako ng isang gamot. Pagkainom ng gamot, okay, tutusukin naman ang aking tiyan para sa insulin. Ay hindi ako sanay sa ganun eh. Kaya ako'y pasalamat lagi doon sa 2. Salamat na marami ako inyong pinagtsatsagaan. Pag ako'y wala na kayong pagtsatsagaan. Kaya salamat ng madami. Hindi ko naman pwedeng ipagkatiwala ang pagtusok sa akin kung kani-kanino. At baka naman ako'y mabaldado. Kasi may kanya-kanyang pamamaraan yan eh. Di ba? Meron tayong paboritong dentista. Ang galing bubunot ng ngipin. Kausap ka pa, ay pali nabunot na. Meron namang hindi. Meron namang, Diyos ko boss. Hindi pa nabubunot eh, masakit na. Di ba? Meron ganon. Iba't iba yan. Kaya kanya-kanyang panlasa yan, mga kapatid. Kaya habang ito'y 8 araw na pagdiriwang, sa haba ng ating paghahanda, 4 na linggo ng Adbyento. Dumating ang Pasko, salamat sa Diyos. 8 araw yung ipagdidiwang, Oktaba, tapos bagong taon. Sa linggo, pagsimba ninyo, lalo na sa 8:00 ng umaga, isama ninyo ang buong pamilya. Ipinahanda ko na yung gagawin nating blessing, hindi lang na mag-asawa, kundi pati ng mga anak. At meron akong hinahanap na dasal para sa mga anak. Sapagkat ang mga anak ay magdadasal para sa kanilang ama't ina. At pagkatapos sila'y magmamano, hahalik sila, yayakap sa kanilang mga magulang. Isama niyo lahat ng inyong anak kung naandito din lang. Kung wala naman, okay lang. Pati siguro anak niyo sa labas, isama niyo para ma-blessan sa ganyan. Sila na may anak din ninyo ay okay lang yun. Ano man siyang galing basini, anak, isama ninyo at ang buong pamilya ang magdidiwang. Because this coming Sunday is Family Sunday. The Feast of the Holy Family ng Sagrada Familia. Amen.